Magandang araw mga bata. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga gamit ng pangalan. Unang gamit ng pangalan ay ang simuno. Ano ba ang simuno? Ito ang pangalang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, ang mga bata ay masayang naglalaro ng tumbang preso. Ang salitang bata ang simuno sa pangungusap. Ito ang focus o subject sa pangungusap. Ikalawang halimbawa, sina Habagat at Amihan ay magkapatid. Ang Habagat at Amihan ay ang simuno sa pangungusap dahil sila ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ikalawang gamit ng pangalan ay ang kaganapang pansimuno. Ito ay nasa bahaging panaguri or predicate at ginagamit sa pagpapakilala ng simuno or the subject. Sa kaganapang pansimuno, ang simuno at isa pang pangalang nasa panaguri ay iisa lamang. Halimbawa, si Ginoong Reyes ay tagapayo ng Pangulo. Ang pangalang Ginoong Reyes sa pangungusap ay ginagamit bilang simuno or the subject at ang tagapayo sa pangungusap na ito ay ginagamit bilang kaganapang pansimuno. Ibig sabihin, si Ginoong Reyes ay isang tagapayo ng Pangulo at si Ginoong Reyes at ang pangalang tagapayo nasa panaguri ay iisa lamang. Ikalawang halimbawa, ang batas ay alituntuning dapat sundin. Alin sa pangungusap ang pangalang ginagamit bilang kaganapang pansimuno? Mahusay, ito ay alituntunin dahil ang alituntunin ay matatagpuan sa panaguri. Ang pangalang batas ay ginagamit bilang simuno. Ibig sabihin, ang batas at ang alituntunin ay iisa lamang. Ikatlong gamit ng pangalan ay ang pamuno. Ito ang pangalang ipinupuno sa simuno, kaganapang pansimuno at tuwirang layon. Pangalang ipinupuno, ibig sabihin noun na na-add sa simuno, kaganapang pansimuno at tuwirang layon. Halimbawa, si Faith, ang pangulo sa klase, ay matalinong bata. Alin sa pangungusap ang pangalang ginamit bilang pamuno? Mahusay, ang pangalang Pangulo ang ginamit bilang pamuno sa pangungusap dahil ito ang idinagdag o ipinupuno sa simunong Faith. So, sino si Faith? Siya ang Pangulo sa klase. Ikalawang halimbawa, sina Remy at Raymond, mga kaibigan ko, ay mapagkakatiwalaan. Alin sa pangungusap ang pangalang ginamit bilang pamuno? Mahusay! Ang pangalang kaibigan ang ginamit bilang pamuno sa pangungusap dahil ito ang idinagdag sa ating simuno na si Remy at Raymond. Ikaapat na gamit ng pangalan ay ang pantawag. Ito ang pangalang sinasambit o ipinapantawag sa pangungusap. Halimbawa, Rosie, mag-aral ka na. Ang pangalang Rosie sa pangungusap ay ginagamit bilang pantawag. Ikalawang halimbawa, Andres, tunay kang huwaran. Ang Andres ay ginagamit bilang pantawag.
Ikalimang gamit ng pangalan ay ang tuwirang layon. Ang pangalan ay makikita pagkatapos ng salitang kilos. Ibig sabihin, it can be found after the salitang kilos, in English, action word or verb. Halimbawa, naglinis ng kwarto si ate kanina. Ang pangalang kwarto ay ginagamit bilang tuwirang layon dahil ito ang kasunod ng salitang kilos na naglinis. Ikalawang halimbawa, nagpaabot ng pasalamat ang kinaukulan. Alin sa pangusap ang pangalang ginamit bilang tuwirang layon? Mahusay ang pangalang pasalamat dahil ito ang kasunod ng salitang kilos na nagpaabot. Ikapitong gamit ng pangalan ay ang layo ng pang-ukol. Pangalang pinaglalaanan ng kilos. Halimbawa, ang mga pagkain ay para sa matanda. Para saan ang pagkain? Para sa matanda. Ang matanda dito ay ginagamit bilang layo ng pang-ukol. Sa layo ng pang-ukol, merong mga panandang halimbawa, para sa, para kay, tungkol sa, tungkol kay, hinggil sa, hinggil kay, ayon sa, or ayon kay. Ikalawang halimbawa, para kay nanay ang mga regalong ito. Para saan ang regalo? Para kay nanay. Ang nanay ay ginagamit bilang layo ng pang-ukol. Sana ay natutunan na ninyo ang mga iba't ibang gamit ng pangalan. Naway makadagdag ito sa inyong kaalaman sa ating talakayin sa pangalan. Hanggang sa muli, maraming salamat.